Kayo po ba mga bossing ko ay nakapanaginip na ng mga taong yumao? Alam niyo po ba kung ano po ang mga ibig sabihin po niyan? Ako po mga bossing ko, nakapanaginip po ako ng ganyan. At kapag po ako nakapanaginip mga bossing ko, at kukwento ko rin po sa inyo mga bossing ko ngayon, ay ura-ura dahil ano ko po siya, pinagdadasal or kaya po pinamimisahan ko mga bossing. Alam niyo po ba mga bossing ko na once yung tao ay yumao, nagparamdam po sa inyo mga bossing ko, ayan po ay humihingi ng panalangin. At once na ikaw po mga bossing ko, kahit minsan nga kahit di mo kakilala at biglang umano siya sa isipan ninyo mga bossing ko, at napanaginipan nyo po siya, naghihingi po yan ng dasal at ikaw po suswertihin once na ikaw po ay nagpadasal mga bossing ko sa mga taong yumao. Kasi parang nagpapaalala siya sa inyo, naglalambing na anuhan nyo naman po sila, padasalan nyo po sila. Kasi kailangan nila ng panalangin para sila po ay makaakit na sa langit or kaya po mas maghigit silang maging masaya sa langit mga bossing. Pero ito po mga bossing ko, mga meaning din po niyan. Kung halimbawa mga bossing ko, yung yumao ay nakita nyo lang sa panaginip, maaaring ikaw yung nakaalala sa kanya, kaya napanaginipan nyo po siya. Pero kung halimbawa yung yumao ay nakita po ninyo mga bossing ko at kinausap ka po niya, yan po ay may ibig sabihin, maaaring siya mismo ay dumalaw sa inyo. Ngayon po, ano't ano sa dalawang yon, kailangan ukulan ng panalangin mga bossing ko, ipagdasal nyo po siya or kaya po pamisahan nyo po siya, isama nyo po siya doon sa mga petition, sa mga kaluluwa mga bossing ko, dahil swerte po yan sa inyo at swerte rin po yan sa mga yumao. Ngayon po mga bossing, ito ma-share ko lamang mga bossing, may tao na malapit sa akin, kaibigan ko po siya mga bossing ko. Ngayon po mga bossing, kasi ako mga bossing, hindi ako basta pugit nakakwentuhan kita ngayon, kaibigan na kita, hindi. Malalim sa akin na salitang kaibigan. Ang taong ito, mga bossing, talagang malalim yung pinagsamahan namin, mga bossing ko. Yan. Ngayon po, at isa rin siya sa mga naging angels ko dito, mga bossing ko. Ngayon po, mga bossing ko, kaya sa mga bossing ko, kilala po nila ako sino po yan. Yan po, ay napanaginipan ko, may parada daw po. Tapos sa paradang yon, nakita ko din yung iba namin mga kasamahan dati, mga bossing ko, na kasama sa parada. Tapos, kinausap niya ako nung taong ito, mga bossing yan. Sasabihin ko na pangalan si Abigail. Kinausap niya ako, sabi niya sa akin, "Oy, Ne," ang tawag niya lagi sa akin, Ne, kahit magkasing edad lang po kami, mga bossing. Kasi kaklase ko yan ng high school, mga bossing. Hindi ko siya naging kaklase, pero naging kaibigan ko siya. Talagang ganyan kami. Tapos sa oras, halimbawa, kasi ng mga panahon na yun, mga bata-bata pa tayo, gumigimik-gimik tayo. Never niya ako iniwan, lalo na pag nakita yung lasing na ako, mga bossing. Yung mga gano'n, yung mga kabataan, mga bossing ko. Yun po, ganun po siya, ganun siyang sa akin, mga bossing. Talagang ganyan po kami, mga bossing. Kahit hindi pa ako nagbablog, ganyan talaga kami, mga bossing. Ganun siya, maalaga siya sa akin. Lagi siya nangangamusta, ganun po siya sa ano. Kaya hanggang sa nawala nga po siya ay sumalangit nawa, ay talagang mula sa akin puso, hindi ko siya makakalimutan. Ngayon, kinausap po niya ako, sabi niya, "Uy, Ne, pumupula na yung labi mo ha, dati ang amputla." In fairness, sabi ganan, "Maganda ang ayos mo ngayon," sabi niya sa akin. Tapos sabi ko, "Paano ang gaganda yung ayos ko? Hindi na nga, wala nga akong make-up, wala nga ako ayos-ayos." Sabi ko ganun, doon sa parada. Pero sabi niya, "Pero ang ganda na ng labi mo ngayon, mapula na." Parang para sa akin, maganda yung ibig sabihin po noon. Tapos, yun nga po, siguro dinalaw po niya ako. Tapos yun, pinadasalan ko nga po siya at nagdasal din po ako nung umaga rin yung mga bossing ko, sumalangit na nga po siya. Ganun din po mga bossing ko, yung anak ko, ayun, maraming beses na siya mismo, "Mami," niyakap niya ako. Tapos yung isa naman, umiiyak siya. Nung unang-unang mga bossing ko na mga panaginip ko, umiiyak po siya. Parang hindi niya rin matanggap, mga bossing. Parang binigla din siya kasi inaasahan nga din po niya papasok po siya kasi kagaya na pinapakita ko sa inyo yung nasa higaan, mga bossing. Nag-ready pa siya ng Thursday, papasok pa po siya kasi Wednesday huli niyang pasok. Thursday, niready pa niya yung damit po niya na susuotin po niya, mga bossing. Ayun, maraming beses na nag-ano siya, "Mami," ganon. "Mami," naglalaro siya. Parang nasa nasa heaven. Ganun po. Tapos, nakita ko din siya nasa parang bintana, mga bossing, nakatingala akong ganun. Nandun siya, sabi niya, "Mami," ganun, mga bossing. Maraming beses na. Di ibig sabihin, matuwa ako kasi dinadalaw ako ng aking anak. Ayan. Yun po, mga bossing. Kapag hindi sila nagsasalta, nakita mo lang sila, ibig sabihin, ikaw nakaalala. Pero once, mga bossing ko, na kinausap ka nila, sila mismo yung dumalaw sa inyo. Tapos, kahit nakita mo lang siya or kaya kinausap ka niya, dapat ukulan mo siya ng panalangin or kaya po, pamunta ka na sa simbahan, pamisahan mo po siya, isama mo po siya sa mga petition doon,
Mura lang po yun mga bossing. Kasi ako kada buwan mga bossing, ayan, nagpapadasal ako sa aking dalawang anak mga bossing ko. Yung dalawang yun, araw-araw na dasal po yung kasi everyday doon sa pinuntahan namin sa St. Anthony, everyday po yung mimisa sa kanila mga bossing ko. Tapos tuwing alas 5 ng hapon sa mga kaluluwa, yun, pinadasalan ko po siya. Parang sa loob ng isang buwan mga bossing ko, 1.5 yung binabayad ko mga bossing sa dalawang tao po yun mga bossing. Mura lang po siya mga bossing. Yan po mga bossing, yan po, na-share ko lang po sa inyo mga bossing ko kung ano yung mga meaning po niyan. Kaya dapat padasalan po natin sila once na nagparamdam po sila sa atin or nakita po natin sila.